Yeah, siguro ma-a-advice ko lang sa mga diyo dito sa Canada, 'wag tayong huminto mangarap. Kailangan maging open-minded tayo sa mga opportunity. Minsan kasi na naba-block na tayo sa isang bagay, nagiging comfort zone na tayo yung kung ano man yung ginagawa lang natin. Kumusta kabayan? Welcome to Kabayan Inc. The podcast where we share kwento, sip some kape, and dive deep into life here in Canada. Every week, we'll sit down with inspiring Filipino Canadians as they share their journey from the challenges of being a newcomer to the successes they have built here in the Great White North. Okay, good day mga kabayan. Kasama natin ngayon si Joseph Collantes de Leon, isang ating kaibigan na sa 7 years na siya dito, tubong Naga. So shoutout do sa mga taga Naga, Bicol dyan sa mga taga-panood natin. Alam natin ng Naga, Peña Francia, right? Nung laging nababanggit yan sa ating sa paaralan. Very famous ang Naga sa Peña Francia. And also dun sa isa sa mga magaling na leader natin, si Mr. Robredo, ang mayor ng Naga. At Bro Joseph, paki-introduce naman yung iyong sarili sa mga nanonood at para malaman nila at makilala ka nila. Okay, unang-una po sa lahat, magandang umaga at kung nasaan man po tayo, magandang gabi. Dito po sa Canada, umaga po dito. Ako po pala si Joseph De Leon, tubong Naga City. Yun po talagang kinalakihan, doon po ako pinanganak. Dito naman po kami, dito po sa Canada, mag-going to 9 years. 2017 po kami nandito. Kasama ko po yung family ko, bali po nauna yung asawa ko dito. Tapos yung sumunod po kami noong 2017. Yan bro. Very so nice. Nung 2017 bro, nanggaling kayo nung anak mo from Philippines diretso sa Canada or paano, or nasa ibang bansa na rin kayo? Bali po ako kasi talaga nag-work ako ng Saudi Arabia. Nag-work ako doon for 8 years. Yeah, 2023 hanggang 2000 na. And hanggang sa alam mo 'yun, yung mga struggle sa life na nawala yung biyenan ko na nagte-take care ng anak ko that time, hanggang sa nag-decide talaga kami mag-asawa na ako talaga umuwi ng Pilipinas kasi mas may opportunity dito sa Canada, sabi ng wife ko. Wife ko 2012 siya nandito sa Canada. Bale 2017 na-process yung papers namin hanggang na kasama ko yung anak ko nandito. That time yung anak ko, pa lang mag-8 years old. Yeah, talagang talagang bantayan pa talaga siya. Talagang alam mo yun. Yeah. So nung dumating kayo dito bro, ano yung first impression mo sa Canada? Ang first impression ko talaga sa Canada talagang is a big opportunity. Talagang talagang lagi ako minomotivate ng wife ko nung nasa Saudi pa lang ako, nung yung buhay dito sa Canada, yung may experience ko dito dahil nga gustong-gusto ko talaga maka-experience. Alam mo yung pag probinsyano ka, gusto mo maka-experience na may snow. Alam mo yung feeling na typical na probinsyano na talagang sabi ko, wow, is this talagang pinagdasal talaga namin. Talagang pinakang best way talaga na ginawa talaga namin ng asang wife ko. Habang nag-work din siya, nagpipray kami talagang dalawa. Na iba yung feeling ng united talaga. United kayo na magkakasama. And yung experience mo bro, sa Saudi ka nagtrabaho, how many years ka nagtrabaho doon, and ano yung difference doon sa trabaho mo sa Saudi versus dito sa Canada? Siguro masasabi ko lang na difference doon, mas maganda yung life ko sa Saudi in terms of work. Kasi unang-una walang bills. Yeah. Kasi nag-work ako sa isang hotel sa Saudi. Pagkakagising namin, mag-a-alarm lang kami niyan ng 12 o'clock. Tapos bababa na kami, may pagkain na.
Tapos wala kaming iniisip na sasakyan. Tapos kasi may service kami papuntang hotel back and forth. Talagang ano, ang pinakang ano ko lang talaga doon ang naging pagkakaiba lang is hindi ko kasama talaga yung family ko. Yung anak ko, siyempre nag-aiming tayo na magkakasama. Yun talaga yung pinakang inaasam-asam talaga natin bilang may mga asawa. Kagaya nung interview ko din doon sa isang kaibigan natin katulad din na sa'yo, nagtrabaho siya sa Middle East and Mm-mm. nagsama sila dito ng kanyang misis sa Canada and nakita nga niya yung difference dun sa in terms of sa trabaho kasi sa Middle East wala kayong binabayaran tax, Mm-mm. right? Tapos lahat kita sa inyo na and maganda ang position doon. Pagdating dito, he had to start all over. So, in Right. your case, bro, you mentioned na nasa hotel ka nagtatrabaho sa Middle East, sa Saudi, right? And nung dumating ka dito, ano yung unang naging trabaho mo? Bale po ang ano, ang pinakang unang work ko talaga dito is ano nag-work ako as a housekeeping sa Mhm. Eaton Center, yung pinakang malaking mall sa downtown. Yon, na-assign ako doon. Talagang alam mo yung feeling na hindi ako makapaghanap kaagad ng work. Na kailangan ko umabot ako ng almost a month. Almost 1 to 2 months siguro yon. Tapos nagpa-part-time ako maglinis ng bahay. Alam mo, may nakilala ako kasing kaibigan na nirecommend ako doon sa isang boss niya na at least habang naghihintay ka, gawin mo na muna to. At least hindi ka mababakante. Talagang alam mo yun na dalawa lang kami sa food court ng Eaton Center. Kami ang naglilinis doon ginawa ko noon pang gabi. Kasi nga yung anak ko, kailangan kami mag-switch ng asawa ko. Siya naman yung pang umaga, ako naman yung pang gabi. Alam mo yung feeling na talagang hindi, gustong gusto ko yung ginagawa ko. Wala akong reklamo kasi sa pagdating sa work. Sabi ko, kahit na ano pa man yan, basta kumikita, legal at ethical, gagawin ko yan. Yun talaga. Ano yung mga sa inyong experience, bro? Ano yung mga challenges dun sa naranasan mo sa paghahanap ng trabaho? You mentioned kasi na isang buwan ka halos na Mm-mm. nakatambay and wala kang trabaho and you as a kasi common sa ating mga Filipino yan na hindi naman talaga tayo pihikan Mm-mm. you know work hard and hindi tayo namimili ng trabaho. It's just that in your experience, ano yung dahilan kung bakit hindi ka na agad-agad nakahanap ng trabaho sa gusto mong or sa linya mo? Siguro po ang naano ko lang do'n, ang naisip ko dahil nga sine-settle namin lahat ng mga kailangan namin, mga pag-ayos ng papel, papers. Siguro in-enjoy talaga muna namin mamasyal muna, pumunta muna. Kasi sabi kasi ng wife ko, once na makapag-start na ako ng work, hindi ko na magagawa 'to. Ng ano, kasi as long na meron ka pa naman na meron pa tayong time, punta muna tayo ng Niagara Falls. Alam mo 'yun, gusto namin mapuntahan mo muna 'yun para just yun start, at least ready na tayo talaga in the ano, na gawin talaga yung mga bagay na alam mo 'yun, na mabibisi na talaga mabibisi ka na talaga. Naalala ko talaga, ako rin ganyan bro. Naalala ko nung unang dating ko dito, ganyan-ganyan din yung minention ng uncle at auntie ko na, Oo. uh, right away, typical na dinadala tayo agad sa Niagara Falls. Yan yung mga Ayan. places na pinapasyalan agad ng mga bagong dating na Filipino. Now, in Mm. your case, bro, ano pa yung mga places na napuntahan nyo as family dito sa Canada? Yung napunta namin ano, unang-una na talagang bago kami dito, Niagara Falls, pumunta lang kami ng ano, ng Ottawa. Tapos pumunta rin kami ng Quebec. Alam mo yun na maganda talaga yung place ng Canada. Napupuntahan talaga namin yung mga ano, yung mga places na alam mo yung mga winery, yung mga places na may mga magaganda dito. Pumupunta rin kami ng mga cottage. Nagustuhan ko talaga dito yung ano, yung mga talaga na-connect talaga kami sa church. Yeah, kasi napakalaga. Yung naisip ko talaga dito, sobrang ganda dito pag may nakapili tayo ng connection na alam mo yun, makakatulong sa atin na yun masasabi ko na kapag bago tayo dito sa Canada, kailangan din talaga tayo wag mahihiya na i-connect yung sarili natin. Kasi madaming opportunity dito eh. Ang point is kasi nito minsan tayo pag bago, nahihiya tayo magtanong. Alam mo yan? Kasi hindi ko naman iba yung masisisi kasi iba-iba tayo ng situation ng pangangailangan. Ako Mhm. talaga, kami talaga mag-asawa, malaki din talaga yung pangangailangan namin eh. Kaya lahat ng opportunity talagang sinusunggaban namin. And Yeah. dun sa experience mo bro, working dito nabanggit mo nga dun sa Eaton Center, um, may mga times ba na na-experience mo na
naging challenging siya dahil nadi-discriminate ka or meron um, may mga instances ba na you feel like hindi na-appreciate yung trabaho mo? Siguro po may mga time. Siyempre, ako din, bilang kasi kahit paano nakapagtapos naman tayo paano sa Philippines. Siguro ang ginawa kasi sa akin ng muwet ko sa habang nasa Saudi ako, may mindset na yung mind ko. Na pagdating ko dito, kailangan hindi tayo mamili. Yeah, talagang in terms of discrimination, hindi ako nakapil na ganon. Siguro nakapil lang ako bakit ganito yung work ko dito. Not unlike dun sa Saudi ako, nagtitik lang ako ng order, inaabot ko may kasama akong assistant. Alam mo yung feeling na gano'n. Kasi dahil nga na-mindset na yung mind ko, na pagdating ko dito, na ganito yung magiging work ko muna for the meantime, as long na as long na ka na gawin mo yung mga bagay na gusto mo din talaga, makukuha mo talaga yun eh. So nabanggit mo bro yung mindset kung gaano ka-importante as a new Filipino Canadian or a new Filipino immigrant dito sa Canada, yung importansya ng mindset na kailangan i-set mo na yung sarili mo na no matter what, you have to start even though you're starting at the bottom, you know in yourself na may mga opportunities pa na mahahanap natin. Now, besides sa pagkakaroon ng positive na mindset, bro, ano pa sa tingin mo yung makakatulong dun sa isang new immigrant dito sa Canada? Yeah, siguro ma-advise ko lang sa mga nyo dito sa Canada, wag tayong huminto mangarap. Kailangan maging open-minded tayo sa mga opportunity. Minsan kasi na nabablock na tayo sa isang bagay. Nagiging comfort zone na tayo yung kung ano man yung ginagawa lang natin. Alam mo 'yun? Kasi ako talaga dreamer kasi ako eh. Gusto ko talaga malalim din talaga ako mag-isip. In terms of opportunity, very open-minded ako. Yeah, kaya sabi ko sa wife ko, kahit na nga sabi niya mag-work na lang tayo, mabubuhay naman tayo. Sabi ko hindi ganoon eh. Kasi tumatanda tayo dito sa Canada, hindi naman tayo bumabata. What if kung anything will happen sa isa man sa atin na magkasakit, sino nang tutulong? At least kung meron man tayong opportunity na at least 1 to 2 income na may bibigay sa atin ng passive income, why not? 'Di ba? Yun talaga Yes. yun talaga yung natutunan ko dito sa Canada. My advice ko lang sa mga newcomers, talagang kung may opportunity, pag-aralan Grab it. nyo. Talagang subukan nyo. Wala namang mawawala. Lagi ko sinasabi sa sarili ko, as long na legal at ethical, gagawin ko yon. That's good, bro. Tama yun. Tama yung kasi kahit saan tayo mapunta, if you really want a better life for you and your Your family, family. then you seek opportunities. Dahil with that being said, bro, I know you mentioned kanina na yung network is also a big part of how you are succeeding or thriving in life dahil through the network na na-establish mo na at mga taong nako-connect mo, hanap ka ng mga opportunities. So, can you explain further, bro? And paano mo ginagamit o paano ka nakakakuha paano mo napapalawak yung network mo dito sa Canada, especially nung nagsisimula ka as a new immigrant? Yeah, siguro nung nagsisimula ako din para mapalawak yung connection ko dito. Siguro nagiging engaged ako sa mga taong sa mga taong kilala ko din. Especially na kapag paano kasi talaga sa akin dito, nabilong ako sa church. Christian church. Nabilong ako. Talagang sa Pilipinas pa lang, nag-attend ako ng mga churches na Christian. Pati wife ko, Christian. Dito na rin ako nabaptize as a Christian. Talagang inuuna talaga namin si God. Talagang sabi ko, lagi ko sinasabi sa sarili ko, God without God, everything is useless. Everything is nothing. Talagang sigat talagang unahin talaga natin. Talagang ko lang, kailangan maging lang tayo, maging helpful lang tayo sa mga taong handang tumulong din sa atin at handa din tayong tumulong sa kanila. Tapos yung mga positive, kailangan lang kasi maging tayo eh, you have a good attitude sa mga ginagawa lang natin. Kasi hindi ko iniisip kahit na napakahirap ng work,
pag sinasabi ko, ginagawa ko 'to hindi dahil sa kanila, ginagawa ko 'to dahil kay God. Dahil kailangan talaga. Kasi nasa ano ako, nasa healthcare. Kasi kailangan talaga dito, alam mo naman dito pagdating in healthcare, kailangan alam mo 'yun, kailangan talaga natin maging passion, hindi lang iniim ko yung pera na I know mahalaga ang money, pero mas mahalaga pa rin sa akin yung tumulong. Kasi need talaga nila, eh. Kasi money will follow, eh, 'di ba? Mhm. Very well said, bro. Very well said. And in your experience, bro, you mentioned, kumbaga, na pag-usapan nga natin at nabanggit mo na magsi-7, going 2017 ka dumating dito. So, 8 years now at going to 9 years. Ano yung biggest achievement mo na masasabi na na-achieve mo dito sa Canada from the time na dumating ka up to now? Ano yung biggest achievement? Yeah, biggest achievement ko siguro ano, unang-una nagpapasalamat ako sa'yo, bro. Kasi unang-una, Eric, kami nga sobrang helpful sa unang achievement talaga namin, pinagdasal talaga namin buhay. Bawat nag-aano kami dito, alam mo 'yun, bawat nagba-Bible study, lagi namin pinagpi-pray na magkaroon kami ng sariling property na bahay na puwedeng magamit for God. Kaya itong bahay talaga namin is very open pag nag-church house church kami. Ngayon na naman nga summer, ino-open na naman namin Bible study. Alam mo 'yon, kasi ano 'to, biniles tayo ni God, eh. Kailangan talaga nating ipagamit. At naniniwala ako, pinag-pray talaga namin na makahanap kami ng magaling na agent. Natutulong talaga sa amin. 'Yun na nga, bro, ikaw, thank you. Thank you so much. Nagpapasalamat kami. Tapos nakabili din kami dito, achievement, house. Ito na nga, pinag-pray ulit namin sa sasakyan na magkaroon kami ng car. Ngayon, pinag-pray ulit kami namin, magkaroon ulit kami ng panibagong car, kaya dalawa ng car namin. Alam mo yun, Ang galing, dahil ang galing. alam mo That's yun, good. oh yeah, alam mo yun dahil nga sa mga prayers, talagang kinokonek tayo sa mga taong na makakatulong talaga sa atin. Alam mo yan. Ang galing, bro. Ang galing ng istorya na nabanggit mo. Kasi tayo, iba yung yung hindi lahat nabibigyan ng opportunity na makabili ng bahay. Pero slowly, through hard work, right? Through saving money. Kasi it's not sunshine and rainbow pag bumili ng bahay. There's always behind that success sa nakabili ka ng bahay, meron ding sacrifices, right, na ginawa kasi you have to save money and you have to forgo buying stuff na gustong-gusto mo, pero because you have that aim, you have that goal na makabili ng bahay, you decide na hindi muna, right? Which is good, I acknowledge that, bro, and ang galing-galing nung achievements nyo kasi it's important talaga na we have to plan for it, and ang galing nung na-achieve nyo na sa Thank pagbili you. ng bahay ngayon at nakabili na rin kayo ng sasakyan. And I for a fact, bro, I know that you also have a side hustle, right? Mm. Na kung matatawag natin parang side job mo. Like you mentioned kasi na importante na you have to search for yung mga opportunities din. Can you mention, bro, kung ano yung opportunity na ginagawa mo or ano yung side hustle na ginagawa mo sa ngayon Mm. to advance yung dun sa goal mo na magkaroon ng passive income? Yeah, ito kasing ginagawa ko ngayon na-mention mo, ano ko 'to, last year lang ako nag-start. Kahit sabi ko nga sa for the start na very open-minded ako sa opportunity. Nung nabanggit sa akin nito, yung nakapagbigay sa akin nito, is minention lang sa akin sa Facebook. Hindi ko siya totally kilala, total stranger siya. Sabi niya sa akin, subukan ko lang at wala namang mawawala. Kaya nung time na inano ko siya, tinry ko siya, after a couple months, sabi ko kasi yung wife ko talagang ayaw niya, eh. Alam, mga hesitant siya kasi madami din na rin akong kasi sinalihan na mga networking company na hindi talaga nag-succeed. Kaya nung nakita ko tong opportunity, sabi sa akin, walang puhunan, hindi siya investment, hindi tayo magbebenta, hindi siya networking. Sabi ko, wow, okay yun. Sabi ko, subukan ko. Tapos yun, after a couple months, nakapag-travel kami ng isang beses.
ng Caribbean cruise. Pangalawang travel namin, Kauai, sa may Hawaii. Pangatlong travel namin, kasama na naming anak namin, is pumunta kami ng Cancun sa Mexico. Recently lang last week, is galing kami ng Las Vegas. Lahat yung libre ng company. Wala kaming totally binayaran. Alam mo yung opportunity na, what if kung hindi ko siya pinakinggan? Diba? Alam mo yung na feeling na hindi na manggagaling sa pocket natin, yung kukuhanin natin na pan-travel. Alam mo yon, ang laking bagay talaga noon. Sobrang talagang alam mo yon, talagang hindi po kayo sabi ko nga po sa sarili ko, kung maging open mind lang po tayo, wag po lang po tayo maging alam mo yung pag nasa rat race ka lang kasi, yung parang yun lang ang pinupuntahan mo, uwi bahay, work bahay, talagang talagang yun, mapapagod po tayo eh. Lahat po tayo tumatanda. Alam mo yun? Totoo yan bro, totoo. Minsan kasi we have to think outside the box din paminsan-minsan Mm. eh. Na I know yung trabaho natin dito naka-focus lang tayo doon, pero sometimes we also have to think of other avenues na where we Mm. can make money, especially dito sa Canada, we're taxed so much, right? Doon especially kung employee ka, Mm. makikita mo yung paycheck mo minsan nakakapanlumo dahil ang laki nung cut nung Yeah. taxes sa iyo ng gobyerno, and yung services sometimes like now parang hindi na siya ganun kasing ganda nung before. If you go to dun sa emergency sa hospital, right? I know it's still there, na may benefit na you can go to any hospital Mm. anytime, matitingnan ka na hindi ka hahanapan ng deposit, unlike sa Pilipinas, right? May Yeah. mga ganong instances. But like you said, maganda talaga na magkaroon din ng opportunities na ganito, and just think outside of Mm. wag lang yung narrow-minded na pag sinabi na scam to, or we have to pangit yung reviews, but you need to seek advice doon sa mga tao na nandoon na sa job na to, para malaman mo yung totoo. Mm. And ang ganda ng opportunity na nabanggit mo, bro. Thank you bro, thank you bro. Kasi naniniwala kasi ako bro lahat tayo may mga pangarap. 'Di ba? Hindi lang importante na mangangarap lang tayo. Kailangan natin siyang i-goal. 'Di ba? Kaya kung may goal, kailangan natin into action. Kasi sabi nga ng ganun dream without goal is insanity. Mhm. 'Di ba? Insanity 'yan nangangarap tayo, may goal nga tayo, hindi naman tayo kumikilos. Insanity 'yun nangangarap tayo ng gising. Alam mo 'yun? Kailangan lang talaga nating samahan ng action. Kasi walang ibang gagawa talaga sa life natin. Sabi nga lang once of the basa kong books is siya parang gano'n na kailangan talaga natin 'pag may pangarap talaga tayo, trabahuhin natin. Kasi para sa family natin 'yan 5 to Mhm. 10 years ang ginagawa natin ngayon bilang employment, kung nasa 50 na tayo, 40 to 50, 5 to 10 years, kung mabigat man yung work natin ngayon, hindi na natin kakayanin yon. Siyempre, tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng edad, tumasakit yung mga tuhod natin, alam mo yon. Kailangan talaga natin maghanap tayo ng opportunity na pwedeng kahit papano, kahit hindi na tayo mag-work, meron pa rin pumapasok sa atin. Nice, very nice. And I'll put it on the show notes, bro, yung products nung company na pinapasukan mo. And if there's any interest na sa mga nakakapanood sa atin, they can reach out to you para you can discuss further kung ano yung side hustle mo na ito. And going back dun sa family mo, bro, dun so every day, or sorry, malaking bagay yung faith sa buhay mo dito sa Canada, right? And how do you paano mo sinasabuhay, or paano nakakatulong yung faith mo or yung pagsisimba mo sa church nyo sa buhay mo dito sa Canada? Siguro sinasabuhay ko yun po dahil may kami, it depends of your naniniwala kasi ako niyan po doon sa yung tinatawag natin na na kung meron ka talagang naniniwala ka talaga, lahat naman tayo naniniwala kay God. Kasi ano ba yung mission natin dito sa mundo? Kasi hindi lang naman tayo mission natin para kumita ng pera. 'Di ba? Kasi madaming pera diyan,
sa labas pero hindi naman nila kilala si God, is gonna be useless eh. Parang emptiness pa din sila eh. Alam mo, hindi pa rin sila nagiging masaya. Kasi naniniwala ako kasi ano yan eh. Kasi lahat ng binibigay sa atin ni God, lahat na nangyayari sa buhay natin, naniniwala ako is a God's plan. Is a God blessing. Dito naman sa ginagawa kong mga products na hindi ko nga sa'yo, hindi ako nagbebenta. May mga products kasi kami na pwedeng makatulong na pampapayat pag mayroon naman tayong diabetes, meron tayong high blood pressure, kung gusto mong magpaganda, gusto naman magpapayat, yun lang yun. Yun lang yung kasi mayroon siyang 90 days money back guarantee. Kaya talaga soba ko talaga siyang na in love. Kasi hindi siya hindi siya talaga risky na gawin. Kasi money back guarantee, 40 years na yung company, based in US. Alam mo yan, sobrang ganda. Kasi nakita ko nakita kong opportunity is pang long term business. Hindi lang siya, kasi karamihan kasing iba, parang feeling nila, gagawin ko to, gusto kong kumita kagad next month. Alam mo yun? Kasi hindi ganun ang business eh. Kasi lagi kong sinasabi sa training na kung magtatayo tayo ng isang tindahan na like for example dito sa Canada, magtayo tayo dito ng restaurant, magkano kaya yung magiging capital natin? Approximately siguro mga 100,000 to 200,000 depende sa location or establishment. Ang point is, may ganun ba tayong perang kalaki? 'Di ba? Kung mag-i-start tayo ng business. Dito sa amin, magpapalit lang tayo ng tindahan. Na hindi mo na siya bibilhin sa Costco o sa Walmart. Paglabas mo, like for example, bumili tayo sa Costco, ang point is paglabas mo na magkano tayo. Tama bro. And ang maganda kasi dito sa ganitong side business na ginagawa mo, you can do it on the side doon sa kung meron kang full-time employment. Mm-mm. Habang nagsisimula ka, meron ka pa ring permanent na trabaho, Tama. and then as magbumito, you can then decide na mag full-time dun sa side business mo, yun ang Yeah, gawin mo full-time business, right? that's And right. hindi ganun kalaking kapital yung kailangan mo, right? Yun yung mga magandang business na simulan. I know yung boss ko before dun sa mortgage brokering, actually boss ko pa din siya but he's hands off now. Sinabi niya na yun nga, yung sa sales ang isa sa pinakamagandang business na simulan dahil hindi ganun kalaki yung capital na kailangan mo, at Mm-mm. ang profit margin is also better compared dun Mm-mm. sa mga physical na stores. That's And right. lastly bro is being in this business as well, I know for a fact na it helps you dun sa ma-develop yung skills mo, kasi importanteng skill sa buhay. Sinasabi ko rin sa mga anak ko, sa mga nakakausap kong gusto magbenta, sales and also yung negotiation. Kasi Mm-mm. halo-halo na may psychology, right? So, That's right. matututunan mo yung soft skills na yun. And then when you do decide na magtayo ng isang brick and mortar na store or physical store, then you have that soft skills already with you, That's right? right. So bro, ganun din ba ang ano mo bro, ang thinking mo? Siguro po ang unang-una ko dito na na-develop dito na nag-start ako is yung tinatawag na dati kasi mahiyain ako po eh. Hindi ako pala salita, very introvert ako pagdating sa pakikipag-usap. Especially nung pumunta ako dito sa Canada kasi may accent talaga yung matigas yung accent ng Tagalog ko. Hindi talaga, alam mo yung feeling na insecure ka. Nung time na lagi ako ganito, sa ganito nga hindi ako makapagsalita pa eh. Noon, not unlike ngayon na alam mo yon, nade-develop na rin yung way of communication mo sa taong kausap natin. Siguro masasabi ko lang may mga trainings naman tayo na pwede ma-develop yung skills. Kasi ngayon napaka-modern na ng technology. Pwede mo na siyang i-Google sa YouTube. Pwede ka na mag-YouTube how to become a speaker, alam mo 'yon. Siguro masasabi ko lang talagang kailangan lang talaga natin mag-take ng action. Kung gusto mo talaga ang ginagawa mo, kung gusto mo talaga mabago yung life ng family mo, is kailangan talaga natin mag-decide. Kasi sa akin lang naman, nag-decide lang din naman ako eh. Yeah, yun lang naman na napaka-importante. Sabi ko nga ganun eh, kung ano daw yung ginagawa mo, 5 to 10 years, yun ang life mo. 'Di ba? Ayaw ko nang dumating yung time na matanda na ako,
50 to 60 years old, doon pa lang ako magde-decide. It's too late for me. Na ngayon, na kaya mo pang mamasyal. Kaya lagi ko sinasabi sa sa mga kakilala ko, hangga't kaya mo pang mamasyal, bata ka pa, kaya mo pang mag-swimming trunk, mag-bathing suit, gawin mo na yung mga bagay na may enjoy mo pa yung life. Alam mo yun? Nakakatuwa lang yung journey ko namin dito sa Canada. Kaya, sobrang blessed talaga blessed tayo lahat dito. Kailangan lang talaga natin mag-decide. That's nice. That's nice, bro. It just reminded me dun sa isang nabasa ko rin na tinatawag nilang the Odyssey plan, wherein yung bang i-map out mo yung buhay mo ngayon, yung sinasabi mo 5 to 10 years from now, ano yung magiging future, what your future looks like, and then another tatlong plans yun yung isang second and then third plan na I kind of forgot ko ano yun, pero yung isang plan doon is what if you change yung current na situation mo, you move to a different city. Yeah. Yung bottom line is you take a risk, right? If you want to change your life, if you want a better future for you and yourself and your family, you gotta change something. That's And right. ang galing ng mindset na yung mga binanggit mo, bro. Yung mindset, yung change mo sa sarili mo. Ako rin, bro, if you don't kung di mo alam, I'm also an introvert before and I had to get over that, and Yeah. yung uneasiness na makipag-usap sa tao or public speaking, you have to get over that and eventually you will, right? That's It's right. just through education and practice, ganyan. And ang galing bro nung transformation na sinasabi mo kasi like you said before nung uh, una kitang mami talaga tahimik ka lang, right? And then now yung change, bro, ang galing. I can actually see dun sa presence mo ngayon, yung changes na sinasabi mo. You're confident and hindi ka nahihiya dyan sa sa pagsasalita, and very good, bro. And bro, mabalik tayo dun sa experiences mo na dito sa Canada. And then yung experiences mo din doon sa Middle East, sa Saudi Arabia. Um, was there any regret doon sa sarili mo na sana hindi na maybe sana na-convince ko na yung asawa ko doon na lang kami sa Middle East or something like that? Okay po, ganito. Bali kasi usually yung nag-work kasi ako doon for almost 8 years na sa Canada. Sabi ko sa asawa ko nung nasa Hong Kong pa siya, sabi ko pumunta na lang ng Middle East sa Saudi. Sabi niya sa akin, tama nga yung asawa ko. Kung pupunta ako diyan, hindi tayo masi-citizen. Babalik din tayo ng Pilipinas. What for kung mag-Canada kami? Mag-Canada siya. Sabi ko, naisip ko din, tama nga. Kasi kahit anong gawin ko dito, tumanda ako dito sa Middle East, sa Saudi, hindi pa rin kami masi-citizen kahit anong gawin namin. Kaya isa big siguro hindi ako totally nag-regret. Ang naano ko kasi nag-uusap kami, isa napakaganda kasi na sa mag-asawa kung maganda yung communication nyo. Yan, nagko-communicate kayo, ano bang magandang option, ano bang magandang dapat gawin. Siguro kasi yun din siguro talaga ginawa namin. Hindi ako nagde-decide ng ako lang. Talagang lagi ko din kinukonsult sa asawa ko kung ano ba yung best way. Nagtutugma kami sa middle. Kaya yun talaga yung kaya napakalaga din may asawa din tayo na very open. Maganda rin yung communication nyo na in terms of decision making. Siyempre napakalaga din kasi nun kung hindi naman mag-hurt sa sa both side, you can do it right away, 'di ba? At magandang advice yan doon sa mga new immigrants dito and then also dun sa mga gustong pumunta dito na minsan magkahiwalay, naranasan nyo rin yung distance nyo, Yeah. long distance relationship. Importante na as mag-asawa yung communication kasi darating kayo dito, you're starting from zero, or maybe not from zero pero you're starting again, and That's right. minsan tutok ka dun sa trabaho, pressure, kakaibang pressure nararamdaman mo minsan dito sa Canada, then sabay-sabay, right? May mga bills to pay, and then may mga bata. So, very important sa isang mag-asawa yung communication, yung mindset, and sa iyong experience, bro, malaking bagay yon.
Sobrang laking bagay nun. Tapos tapos yung pagdedesisyon kasi namin talagang pinagdadasal namin kay God, eh. Lagi pa rin namin kino-consult din kay God. Kasi sabi ko nga, laging nagdedesisyon kami. Lagi namin pinagpi-pray. Naniniwala kasi ako sa kahit na sobrang nating pagod, sobrang nating I know na sobrang pagod talaga dito sa Canada. Minsan naranasan ko na may 3 work dito sa Canada. Alam mo 'yon na para makapagbayad ng bills na hindi naman sa pag-aano kasi nagpapadala din kami sa Philippines ng financial support sa family. Kaya alam mo 'yon, yung feeling na kung hindi mo i-di-discuss 'yon sa asawa natin, yung pagpapadala, alam mo 'yon, is malaking malaking away din 'yon. Kasi alam mo 'yon, na kung itatago din natin. Kasi naniniwala kasi ako dun 'pag sinabi naman natin sa asawa natin, "Oh, kailangan ng ganito, financial support yung family natin, both side." Kasi both side kasi nagpapadala kami, that time nung bago kami. Nung bago pa lang din kami, hindi naman gano'n kalaki pa yung sweldo namin. Alam mo 'yon, kasi alam mo yun, dahil nga nandito tayo sa Canada, alam mo naman ng 'pag nasa Canada, malaki yung income. Mm. Pero hindi nila alam din na kung gaano naman tayo ditong kalaki naman ang binabayaran. It's a matter of talaga, open-minded ka sa opportunity. Yeah. That's good to know, bro. Yeah, kasi expectation minsan or ang thinking ng mga nasa Pilipinas is, madali ang buhay dito, madaling Mm. kumita, especially, yeah, compared sa Pilipinas, yung kinikita mo dito talaga medyo malayo or malaki or malayo yung nararating nung nai-stretch mo kumbaga. Yeah. Pero also you also have bills here na, na insurance, Mm. car insurance, life insurance, lahat 'yan may mga insurance tas taxes, kabilaan and then, Mm. lalo kung may bahay ka pa, may car. Mm. So there's a lot of, bills also to pay here. Lastly bro, so maganda yung napag-usapan natin, right? Yung mindset, yung networking, communication sa mag-asawa, and then Mm. yung faith mo. Bro, last yung parting words bro do sa ating mga tagapakinig, na naghahandang pumunta dito or mga bago dito, Mm. ano yung besides do sa nabanggit na natin, ano yung or any other advice na pwede mong maibigay sa kanila just so they can, continue na, um, dun sa journey nila sa pagpunta dito sa Canada or kung nandito na sila, yung journey nila na habang nakatira dito sa Canada para, tumibay yung loob nila to go on. Ano yung mai-a-advice mo sa kanila, bro? Okay, siguro sa akin lang 'no, ma-advice ko lang, salamat pala sa unang-una Eric, thank you sa ganitong opportunity. Siguro ma-advice ko lang sa mga nakikinig po sa atin na kung bago man po tayo, pupunta pa man tayo, kailangan lang natin na gawin yung mga bagay na tama dito sa Canada. At the same time, maging open-minded tayo, ihanda natin yung sarili natin na pagdating natin dito na katulad nung nangyari sa akin, kahit ano ginawa na, sinubukan ko, nag-construction ako, nagbo-blow ako ng dahon 'pag nagpo-fall, lahat 'yan sinubukan ko kasi gusto kong maranasan yung buhay ng Canada. Gusto kong maranasan gusto ko mai-adapt yung culture din nila. In terms of pagsasalita ng English speaking, hindi ako totally gano'n ka-confident. Alam mo 'yan, Lahat tayo, talagang bro. it's a matter of lang talaga, it's a matter of, experience. At ngayon kasi nung nag-work ako sa Eaton Center, lahat kasi mga kasama ko mga Pilipino. Talagang 'pag nag-uusap din kami is Tagalog lang din. Nung napunta ako dito sa ospital, dun ako nagkaroon ng malaking adjustment siyempre kailangan mo na mag-speak ng English 'no? Kailangan ko talagang pag-aralan. Kaya dun, kahit na sabi ko sa sarili ko, bahala na lang sila mag-adjust. Sila na lang mag-adjust sa English ko. So naman, sabi ko parang naisip ko lang din, ba't ako mahihiyang magsalita, tao lang din, they're human. 'Di ba? Kung ano man yung at least magbibigay sila sa akin ng opinion na, wow, alam mo yon na hindi ko na naiisip yung, alam mo, insecurity sa sarili ko sa 'pag nagsasalita ako ng English. Nagkakaroon ako ng confident na, okey lang naman pala, kahit pala at least minsan kino-correct nila ako,
niya, oh, wow, sabi ko ganun. At least nagpapa-thankful ako sa kanila kung kino-correct nila ako kasi doon din ako nagkakaroon ng panibagong learnings na mabago ko din yung the way of speaking ko. Kaya I'm so thankful talaga sa sobrang kung bago man po tayo dito sa Canada, is kung papunta man po tayo dito, sobrang ganda po ng opportunity dito sa Canada. Kailangan lang po natin maging open-minded at lagi nating i-consult kay God. God is number one siya pa rin yung talaga yung kasama natin din dito. At connection sa mga taong mahalaga sa atin, makakatulong sa atin. At the same time, in the future, tayo naman ang makakatulong sa kanila. Thank you, bro. Ang galing bro. Nakakatuwa yung nasabi mo nga bro kasi may mga videos ng mga tao na nakatira o nanggaling dito sa Canada na sinasabi na hindi ganun kaganda sa Canada, you know, yung totally different na feedback na nanggaling sa iyo na sinasabi mo nga na Canada is still a land of opportunities, right? Land of opportunities. Just that sometimes you have to look for it, right? Right. And then like I said doon sa previous na interview ko, meron nga saying na you know, you bloom where you're planted. Kumbaga, mag-bloom ka kung ikaw ay parang bulaklak na kung saan ka nakatanim, doon ka mag-bloom, right? You have to seek opportunities kung nasaan ka dahil meron at meron naman. But That's you right. just have to network like yung nabanggit mo kanina, you network, you take action, be proactive, right? Tapos and then you know, communication, and lastly yung as for us Filipinos especially, yung prayer kay God, right? Na to guide us, na you know, to bless us, to guide us dun sa ating mga hinahanap na opportunities. And with that being said, bro, any other words, any other advice na naisip mo before we go on? Siguro ma-advise ko lang ulit is maging thankful lang tayo sa ginagawa lang natin. Kung ano man plan, kung ano man yung plan na ni God, always na nakaplano yan, nakaplano lahat. Si God ang may alam niyan eh. Kahit kung nasaan man tayo, sabi mo kahit nasaan man tayo yung opportunity, kahit nasa Pilipinas tayo, kung doon tayo talaga ipo-prosper ni God, yun ang ano yan eh, isa blessings. Kaya lagi ko sinasabi, hindi ko naman iniim na makakapunta kami ng Canada. Hindi ko naman talagang isa God's plan. 'Di ba? Alam mo 'yun, kahit na nga yung kapatid ko din nasa Alberta siya. Nasa Alberta siya dati, cook siya doon. Noong time na umuwi siya ng Pilipinas, hindi na siya bumalik. Pagdating niya sa Pilipinas, pinrosper siya ni God. Ngayon, alam mo 'yun, very blessed na siya ngayon kasi may sarili ng resort, may marami na rin siyang sasakyan. Alam mo 'yun, talagang ang opportunity naman kahit nasaan tayo eh. Kailangan lang talaga natin maging open. Yeah, talagang lastly is pag nandito na tayo sa Canada, dream big, make a goal, make a plan, and take an action. Yun lang, bro. Well, very well said, bro. Napakagaling nitong ating episode na ito ng Kape, Kwentuhan at Canada with ating kaibigan si Joseph De Leon. And nakakatuwa na marinig yung kanyang life journey dito sa Canada, even though it's only about 9 years pa lang siya. Nakikita natin yung kanyang yung success niya dun sa buhay, but he deserves it because he took action. Maraming salamat sa oras at sa susunod muli at imbitahan ka ulit na. Oo, thank you so much po. Yeah. Sa lahat po ng mga by the way po, sa lahat po nanonood, kung gusto po tayo na kumuha ng bahay, pwede rin kami nga, so pang ng galing. Grabe,